Hindi makapaniwala si Okonogi sa nakikita niya. Umakyat pa sa 100% ang combat power ng Vice Captain. Wika ni Vice Captain Hoshina na sasabihin niya sa Kaiju number 10 ang kanyang plano. Kaya basahin ito ang nasa isip niya. Nagustuhan naman ito ng Kaiju. Dagdag pa ng Vice Captain na kapag pumalpak sila ay siguradong patay sila. Inaya na nga nito na magsaya silang dalawa. Magkaharap dito ang dalawa na may parehong battle form. Naunang umatake ang Vice Captain at nagawa niyang hiwain ang Kaiju number 10. Gagawa sila ng kalahating segundong opening para mapalabas ang core nito. At para magawa ito, kailangan nilang umatake sa paraan na hindi inaasahan ng Kaiju number 12. Kaya kumuha pa ang Vice Captain ng dalawang espada. Ito ang three sword style ng Vice Captain. Makikita na nagawa ng Vice Captain na gumawa ng pinsala sa Kaiju number 12. Kapansin-pansin na nagsisimula na ulit silang makalamang sa laban na ito. Ginamit ulit ni Vice Captain Hoshina ang 8-fold slasher. Pero alam niya na kahit gamitin ang teknik na ito ay hindi pa rin sasapat para talunin ang Kaiju number 12. Hindi ito gusto ni Okonogi dahil nakapag-a-adapt na din ito sa teknik ng Vice Captain. Pero ito ay bahagi sa plano ng dalawa. Kailangan nilang magbitiw ng mga numbered technique upang gayahin ng Kaiju number 12. At kapag nangyari ito, sa kanila ibibigay ang isang malaking sorpresa. Dito na ginamit ng Vice Captain ang technique number 7, ang 12-layered strike. Ito ay ang kanyang bagong teknik. Ang teknik na hindi pa nakikita ng Kaiju number 12. Ito ay 12 mabibilis na atake na nakafocus lamang sa isang lugar. Makikita na sinubukan pang sumabay ng Kaiju na kalaban nila pero hindi pa rin ito kinaya at lumabas na ang kanyang core. Ito na din ang pang-12 atake ng Vice Captain. Natatapos sa kanyang kalaban pero sa huling sandali nagawa pa din itong pigilan ng Kaiju number 12. Hindi dito makapaniwala si Okonogi dahil pagkatapos ng malalakas na atake na iyon ay hindi pa rin sapat para matalo ito. Pero wika ni Vice Captain Hoshina na nanalo siya. Kapansin-pansin na nawawala ang buntot ng kanyang suit. Ito ay pinutol nila para gamitin sa kanilang pangtapos na atake. Makikita na nagawa nitong wasakin ang core ng Kaiju number 12 mula sa likuran. Makikita na kahit wasak na ang core ng Kaiju number 12 ay gusto pa din itong lumaban. Napabilib dito si Vice Captain Hoshina. Ang Kaiju na ito ay talagang malakas pero bumagsak na din ito at tuluyang namatay. Wika ng Vice Captain na kahit kalaban niya ang Kaiju number 12 napahanga siya nito. Naluluha si Okonogi at hindi makapaniwala na na-neutralize ng Vice Captain ang Kaiju number 12. Nagdiriwang ang lahat sa pagkapanalo nito. Samantala, wika ni Kaiju number 10 na ngayong tapos na sila sa mga Kaiju officers naman ang labanan nila. Natatawa na lang dito ang Vice Captain dahil gusto na niyang magpahinga at hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Sa Hyogo Prefecture naman, narito si Captain Soichiro Hoshina. Wika ng kanyang officer na nagawang talunin ni Vice Captain Soshiro Hoshina ang isang Daikaiju ng solo. Pero wika ng captain na natural ito dahil ang Daikaiju na iyon ay nilabanan si Soshiro sa close combat. Iyon ay hindi magandang ideya dahil kahit si Soshiro ay mahina sa paggamit ng baril pero pagdating sa espada, siya ay isang prodigy. Si Soshiro ang pinakamalakas sa lahat ng Hoshina sa nakaraan at sa kasalukuyan. Siya ang pinakamalakas na Hoshina na ipinanganak. Tinanong ng kanyang officer na kung gusto ba niya itong batiin pero sagot ni Soichiro na hindi na ito kailangan dahil galit sa kanya si Soshiro at pinutol na nito ang kaugnayan niya sa kanya dahil noong bata pa sila lagi niya itong inaasar kapag natatalo niya si Soshiro. Inamin ng captain na labis siyang natakot sa kanyang nakababatang kapatid na mas bata sa kanya ng 5 taon dahil ito ay mas lalong lumalakas sa tuwing sila ay nag-i-sparring at si Soshiro
ay palapit ng palapit sa kanya. Kaya inaasar niya si Soshiro para huminto na siya at tumigil na sa paggamit ng espada. Pero kabaligtaran ang nangyari, mas lalo pa nitong pinagbuti. Dito na nga sila nakatanggap ng report na may lumabas ng Honju malapit sa kanilang lugar. Wika ni Captain Soichiro na kumilos na sila at ipakita ang dignidad ng isang nakatatandang kapatid. Inireport na din ni Kurusu ang pagkapanalo ng Vice Captain sa First Division. Natutuwa ang mga ito sa narinig nila. Isa na lang ang natitirang Daikaiju at ito ay nasa Tachikawa, ang lugar ng 3rd Division. Narito ang Kaiju number 14, kaharap si Captain Ashiro. May kakayahan itong mag-teleport, dahilan para mahirapan ang Captain na labanan ito. Makikita dito na nagpakawala ang Kaiju number 14 ng Energy Blast galing sa kanyang bibig. Nakakakilabot kung gaano kalaki ang nagagawa nitong pinsala. Baka sa mukha ng mga tao ang labis na pagkatakot, pero naniniwala sila na magagawa itong talunin ni Captain Ashiro. Ipinakita dito ang 3rd Division na ginagawa ang lahat para labanan ang Kaiju number 14, pero hindi tumatalab ang lahat ng ibinabato nilang atake dahil ang Kaiju na ito ay may kakayahan na gumawa ng shield. Naiintindihan ng platoon leader na wala silang kakayahan para talunin ang isang Daikaiju, pero bigla na lang may nagsalita na wag silang tumigil sa pag-atake. Ito pala si Captain Ashiro. Dagdag pa niya na ang lahat ng ground units ay talunin na lang ang mga Yojo sa paligid dahil siya na ang bahala sa Daikaiju. Bumaba na sa giant railgun si Captain Ashiro at lalabanan niya ng malapitan ang Kaiju number 14. Ipinakita dito ang nakaraan ni Mina. Ito ay ang panahon na nag-apply silang dalawa ni Kafka sa Defense Force. Si Mina ay 18 taon sa panahon na ito. Wika ni Kafka na sundan lang siya ni Mina at siya na ang bahala dahil pang 5 application na niya ito. Paliwanag ni Kafka na mahirap makapasa sa unang subok, pero ang mahalaga ay wag siyang susuko para matupad nila ang kanilang pangarap. Naalala dito ni Mina ang Kafka Corps. Natutuwa itong sumang-ayon, pero makikita na sa unang subok pa lang ni Mina, siya ay nakapasa, samantala si Kafka ay bumagsak ulit. Hindi dito makapaniwala ang dalawa. Hindi makapaniwala si Kafka dahil hindi pa rin siya nakapasa kahit pakiramdam niya na maganda ang ipinakita niya ngayong taon. Pero kahit na ganun, nakangiti nitong sinabi na babawi siya. Kaya mauna na si Mina at hintayin siya nito dahil makakahabol din siya sa kanya sa lalong madaling panahon. Makikita dito ang gulat na reaksyon ni Mina dahil sa ipinamalas niya na napakalakas na atake sa kanilang training. Agad na sinuri si Mina ng mga scientist. Siya ay may nag-uumapaw na lakas sa paggamit ng baril. Labis na namamangha ang mga scientist dahil ito ay kakaibang kakayahan. Maliban sa abnormal na lakas niya sa paggamit ng baril, ang lahat ng abilidad niya ay average lang. Ipinakita dito kung gaano kasaya si Director Isao dahil kapag nasanay niya ito, siya ay magiging pinakamalakas sa pagpuksa sa mga giant type kaiju. Nahanap na nila ang nawawalang parte ng Defense Force. Ang pagpatay ng kaiju ay hindi na magiging katulad ng dati. Nangangamba si Mina dahil hindi na niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Wika nito kay Kafka na bilisan niya. Pagkatapos nito, makikita na nakaharap siya sa isang higanteng kaiju. Hindi alam ni Mina kung paano niya ito tatalunin. Hindi siya makapaniwala na ito ang tanging paraan para mabawasan ang mga nasasaktan na officers. Dahil nakikita niya kung gaano kadaming officers ang nagsasakripisyo para dalhin ang Honju sa lugar na maaabot ng atake niya. Napapaisip si Mina na kapag sumablay siya, masasayang ang lahat ng pinaghirapan ng mga tao. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Kafka na kapag nasa mahirap siyang kalagayan, siya ay nasa kanyang tabi para tulungan siya na talunin ang mga kaiju. Pero wala siya dito. Biglang nagbigay ng order ang platoon leader na nasa zone na ni Mina, ang Honju. Siya ay umatake na. Nagpakawala dito si Mina
ng isang malakas na tira. Hanggang sa paulit-ulit itong nangyari, nagkaroon na ng galit si Mina kay Kafka dahil ito ay sinungaling. Wala siya sa tabi niya para tulungan siya. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Kaharap ni Mina ang Kaiju number 14. Wika nito na ang kanyang mga kasamahan ay itinataya ang kanilang buhay para sa laban na ito at ang mga sibilyan naman ay nanginginig na sa takot. Hindi siya pwedeng pumalpak. Hindi niya pwedeng sayangin ang pinaghirapan ng mga kasamahan niya. Nag-full release na dito si Captain Ashiro at determinado itong talunin ang Kaiju number 14. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin siya ng Kaiju at inunahan ang Captain sa pag-atake. Halos mabura ang itaas ng gusaling ito sa lakas ng atake ng Kaiju number 14. Pero makikita na nagawa itong iwasan ng Captain. Pero hindi pa ito nagtatapos dito. Habang nasa ere, pinakawalan nito ang full release ng kanyang baril na bumutas sa katawan ng Kaiju number 14. Makikita na bumagsak na dito ang Kaiju number 14. Napansin ng mga tao na bigla na lang tumahimik ang paligid. Pagkatapos nito, bigla na lang may dumating na isang mensahe na natalo na ni Captain Ashiro ang Kaiju number 14. Nagdiriwang ang lahat na marinig ito. Naalala dito ni Mina ang nakaraan nila ni Kafka. Siya ay mauuna na kay Kafka. Makikita na natutuwa naman si Kafka na talagang naiwan na siya ni Mina. Wika ni Kurusu na tinalo na nila ang 5 Daikaiju. Ito ay makasaysayan. Natutuwa si Direktor Itami na sobrang husay ng desisyon ni Isao sa pagkuha ng malalakas na officers sa Defense Force. Ngunit pagkatapos ng lahat ng ito, dito na dumating ang pinakamalaking pagsubok. Nagpakita na dito ang Kaiju number 9. Wika niya na gusto niyang subukan na mag-stream. Dito niya sinabi na hindi niya inaasahan na nagawa nilang talunin ang kanyang mga masterpiece ng ganon kabilis. Sila ay mas malakas kumpara sa alaala ni Isao Shinomiya. Pero kahit na ganito ang ipinakita nila, ito pa rin ay pasok sa inaasahan niya. Panalo na siya sa laban na ito. Kaya ang natitira na lang para sa kanya ay kunin ang kapangyarihan na kayang tumapos sa lahat. Napansin ng Kaiju number 9 ang lakas nito dahil ang mga una niyang Kaiju na nilikha ay sinira nito nang walang kahirap-hirap. Ang nilalang na iyon ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Napansin ng mga tao sa operation room na kahit hindi na nila ma-detect ang vitals ng Kaiju number 14, nakakagawa pa din ito ng teleportation energy. Wika ng Kaiju number 9 na malalaman nilang lahat ang kanyang plano sa oras na makuha na niya ang kanyang kapangyarihan. Ito na ang pinakakinakatakutan ni Kafka. Ang Kaiju number 14 ay isa palang portal at makikita na pumasok dito ang Kaiju number 9 at bumungad ito sa harapan ni Captain Ashiro. Wika ng Kaiju na ito na ang katapusan nila.